Dr. Evelyn Sarte, Supervisor. Ginang Chita Glorioso, mga puno ng kagawaran, mga magulang, fellow alumni, teachers, friends, guests, at ang mga magsisipag kapos. A blessed afternoon to you all. You know what? My heart is overflowing with joy because this is a very beautiful day. 35 years ago, I left the old campus of Osmeña, armed with the belief that I've got what it takes to fight for the life that was prepared for me after high school. 35 years later, I came back on its new campus as a guest speaker of its graduation exercise. As my way of saying, Osmeña, thank you, I made it. When I received the invitation to be your graduation speaker, to be honest, your invitation to be your graduation speaker, to be honest, I got mixed feelings. I felt honored and humbled. But I also had apprehensions because I believe I am more of a writer than a speaker. Noong ako ay nag-aaral pa sa Osmeña, ang tambayan ko ay yung room na naka-assign sa school papers, yung New Horizon at ang Bulalakaw. Anything that is related to speaking were reserved to the likes of Laura Garcia and Yolanda Rafol of Batch 80. But I also feel that I need to do this. Kailangan kong gawin ito, hindi lamang para sa paaralan, na kung saan sinimulan kong hubugin ang aking mga pangarap. Ang paaralan na tumulong kumantay sa aking pagkatao, at ang paaralan na nagbigay ng lakas sa aking mga pakpak upang makayanan kong lumipad. Kailangan ko din gawin ito para sa aking sarili, bilang bahagi ng paglalakbay ko sa buhay. Minsan sa buhay, kailangan nating lingunin kung saan tayo nanggaling, para ma-appreciate natin kung saan na tayo nakarating, at malaman pa natin kung gaano pa kahaba ang ating kayang lakbayin. My dear graduates, can you imagine? You arrived here only 4 years ago, and now it's time to go. Time flies pretty fast. Where did the 4 years go? It seems like only yesterday that you were skinny little freshmen trying to figure out where your next class was, and looking generally clueless to all the upperclassmen. Now, you are the upperclassmen, the seniors who stand here ready to graduate and move forward in the world. And in this pivotal moment, you can't help but ask, am I ready? Pero tulad na sa quiz, pag sinasabi ni teacher, finish or not finish, pass your papers, bukas pagising mo, ready or not ready, the attitude must be, I can do it. Ang commencement exercise ay isang pagtawid. Pagtawid mula sa buhay na nakabihas na muna, patungo sa buhay na bago o iba. Ngayong araw na ito, kayo ay tatawid. Tatawid mula sa buhay high school na saan very comfortable na kayo, patungo sa buhay kolehiyo, isang buhay na bago o iba sa inyo. Ang tanging dalangin ko, bukas sana, wala ni isa sa inyo ang kailangan magdesisyon. Magkukolehiyo ba ako o hindi? Not getting a college diploma should never be an option. Walang dapat makahadlang kahit na ang kahirapan sa paghahangad ng mas mataas na antas ng pag-aaral. Meron akong kwento sa inyo. Panganay ako sa aming anim na magkakapatid. Tahimik kaming namumuhay sa isang baryo doon sa Candaba sa Pampanga. Simple lamang ang buhay. Simple lamang din ang mga pangarap. Meron kaming jeep na pampasahero. Dinadrive ng tatay ko. Doon kinukuha ng tatay ko yung pambuhay niya sa anim niyang mga anak.
Ang nanay ko ay isang full-time wife and mother. One summer, without the permission of my parents, my auntie, who was a teacher, just decided to pull me out of that barrio and brought me to Manila. The only reason that I heard when she was arguing with my parents was masyado siyang marunong para sa barrio. And off I left my family, only to visit them every Christmas or summer vacations. I was grade 5 then. Yung mga unang linggo ko sa Maynila, walang araw na hindi ako umiyak. I badly missed my family. Pag masakit ang ngipin ko, wala akong madaingan, umiiyak lang ako. Pag kinakabahan ako sa mga exams ko, wala akong mapagsabihan, umiiyak lang ako. Pag nagbubuli sa akin sa school, wala akong mapagsumbungan, umiiyak lang ako. Pero bawat luha na pumapatak sa mga mata ko, tinutumbasan ko ng pangakong mag-aaral akong mabuti upang balang araw mailuluwas ko ang aking pamilya sa Maynila at mamubuhay kami uling sama-sama. Papalad ako dahil napasama ako sa mga taong malaki ang value na ibinibigay sa pag-aaral. Sabi nila, yun lang daw ang kaya nalang itulong sa aking mga magulang. But that did not change the fact that I was uprooted from my family and brought to a place I was not familiar with. Tulad ng isang ordinaryong bata na galing sa probinsya, hirap ako sa English. Pero ako din ang bata na kung saan hirap, doon nakasubsob ang ulo ko. Lahat na lang binasa ko. Pati yung dyaryong pinagbalutan ng tinapa, binabasa ko. Laman ako ng library. Dati, merong public library dyan sa Del Fierro. Lagi po ako doon. Kanina bago kami pumunta rito, inikutan namin kung nandun pa siya. Wala na siya. Dati, laman ako noon. Kabisado ko po lahat ng kung saan nakalagay yung mga libro doon kasi lagi ako doon. Pag may vacant time, nandoon ako. Madali akong hanapin. Kung hindi ako nakaupo doon sa bangketa sa tapat ng old campus ng Osmeña, nandun po ako sa public library. Hindi ako nakakasama sa mga outing. Walang pera kasi. Sobrang hirap ng buhay. Kulang sa baon. Laging itlog ang ulam. Buti na lang hindi naging itlog ang mga grades ko. Yung pong scrambled egg, pag niluto yun ng nanay ko, sobrang nipis na pag natapat sa electric fan, lilipad. Para lang magkasya po sa aming 6 niyang anak. Wala na nga din kaming relo nun sa bahay. Para malaman namin yung oras, lalabas kami dun sa kalye, sisilipin namin yung relo, yung malaking relo po dun sa Los Angeles. Pero syempre, hindi lang yung relo ang sisilipin ko. Sisilipin ko din yung butter cake, tsaka yung egg pie. Silip lang kasi wala akong pambili. Binalikan ko din po yung Los Angeles. Wala na po yung malaking relo. Napalitan na. Siyempre, na-asenso rin ng mga tao. Dadalawang pares lang ang uniform ko. Merong araw na bago ako papasok, doon ko palang paplansyahin yung susuotin ko. Umuusok ang plansyahan kasi basa ang uniform. Hindi ko naranasan bumili ng papel. Natapos ako sa kakahingi ng papel. 1/4 sheet, 1/2 sheet, long twice, crosswise, 1 whole sheet. Yung pong hinihingan ko ng papel hanggang ngayon kaibigan ko siya. Manager na po siya dyan sa BPI Monumento. Nung ako'y nasa second year high school, pinatay ng mahog palahap ang tatay ko. Ang pagkamatay ng tatay ko ay lalong nagpalaki sa uncertainty sa buhay ko. But at that point, nag-decide ang auntie ko na luluwas na sa Maynila ang lahat ng kapatid ko at kasama ang nanay ko. We were renting a small room. Take note, room, hindi po bahay. Siksikan kaming lahat. Ang nanay ko gumagawa ng biko, tinitinda sa harap ng bahay namin. Doon namin kukunin yung baon namin. Noong college ako, may mga semesters na full scholar ako. 50 pesos lang ang babayaran. Pero yung 50 pesos na yon, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin. Naging hadlang ba yun para hindi ako makapag-aral? Hindi. Naging rason yun upang pag-ibayuhin ko ang aming pagsisikap. Salat na salat kami sa damit. Meron nga kami pinsan na nagtatrabaho sa Toyota noon. Yung mga giveaways ng Toyota, yung mga promo t-shirt nila. Doon po kami lumaking magkakapatid. Nagsusuotan kami ng pantalon. Pagpasok ko sa umaga, kasi morning session ako,
Tapos, pagdating ko ng bahay, yung kapatid ko na sumunod sa akin na lalaki, siya naman ang papasok kasi afternoon session siya. Yung pong iubad kong pantalon, isusuot niya kasi yung kanyang pantalon hindi pa natuyo. Salat na salat po kami sa pagkain at gamit, pero hindi po kami salat sa librong babasahin at pag-aaralan. Ganun po kalaki ang ibinigay namin pagpapahalaga sa pag-aaral. I graduated with Bachelor in Accountancy in 1984 and passed the board in 1985 and started working on the same year. In March 1986, my mother died of liver cirrhosis. In her deathbed, inutusan ako ng tiyahin ko na sabihin ko sa naghihingal na kong nanay na magpahinga na siya. Ako na ang bahala sa mga kapatid ko. I did what I was told. Few minutes later, my mother breathed her last. And I saw how calm her face was. Maybe because of the promise, of my promise. Pero sa balikat ko, naramdaman ko yung bigat na pangakong binitawan ko sa kanya. Pwede ko bang i-fast forward yung kwento ko sa 2015? Ngayon, lahat kami magkakapatid, may kanya-kanya na po kaming buhay. Nakapag-aral kaming lahat. Sa katunayan, yung kapatid kong sumunod sa akin, ay guest speaker din siya dun sa high school, dun sa barrio namin. Batch 81 po siya ng Usmeña. Ando na pala siya sa likod. Kung nakikita kami ng aming mga magulang sa oras na ito, I know that they will be very proud of us. And I can also proudly say that I fulfilled my promise to my mother in her deathbed. Kung kaming magkakapatid ay nakatawid sa buhay sa kabila ng kahirapan at kawalan ng magulang, I am sure, my dear graduates, kaya nyo din. Ang susi lamang ay determinasyon, perseverance, at focus. Focus is one of the key. However, focus is also the biggest issue of your generation. The technology of your generation is a lot better than ours. I'm not sure if it is a blessing or a curse. Sa lawak ng teknolohiya ngayon, masyado ng sabog ang focus ng kabataan. Hindi lamang yun. Ang teknolohiya na dapat nagpapadali ng ating buhay ay nagiging sanhi kung bakit nagiging tamad at nagkukulang na sa pagsisikap. Copy and paste na lang kasi. Hindi na inuunawa, copy and paste na lang. The good side is, madali na yung lahat ng buhay sa inyo. You can do a lot of things with your time. The downside is, you tend to take things for granted. You tend to delay things. Mamaya na, madali lang yan. Bukas na, copy and paste lang yan. Di ba, graduates? Ang teknolohiya ay mabuti, ito ay gagamitin natin ng tama. Gawin nating alipin ang teknolohiya, hindi yung tayo ang ginagawang alipin nito. Sabi nila, experience is the best teacher. But if you can learn the lesson from other people's experience, it will save you time. So from what I have experienced in life, here are some of the lessons that I want to share with you, hoping that it will save you time learning life's lessons. First lesson, fall in love with what you are doing and the results will follow. You've got to want to do whatever you need to do more than you want to be whatever you want to be. Want to write more than you want to be a writer. Want to heal more than you want to be a doctor. Want to teach more than you want to be a teacher. Kahit gaano kaliit ang papel mo sa isang bagay, ibigay mo ang puso mo. Dahil bawat sandali na ibinibigay mo ang puso mo, inihahanda ka nito sa isang mas mataas na antas ng responsibilidad. Pagdating ng pagkakataong yon, hindi ka mangangamba kasi handa ka. Life is too challenging for external rewards to sustain us. The joy is not in the destination, it is in the journey. Sa buhay ko, hindi po ako nagising na isang umaga na ganito na yung buhay ko. Kung ano ang buhay ko ngayon, isa siyang produkto ng pagsisikap, pagtsatsaga at paghihirap. Minahal ko ang pag-aaral, kaya minahal ako ng pag-aaral.
Minahal ko ang trabaho, kaya minahal ako ng trabaho. Minahal ko ang buhay, kaya minahal ako ng buhay. At ang lahat ng ito ay bunga ng pagmamahal ng Diyos ko sa akin. Kaya naman, ito'y binabalik ko rin bilang pagmamahal ko sa Kanya. Second lesson, very obvious, do your work. When faced with terror with what you want to be, you can either be dissolved in the battle of fear, or you can get yourself ready. Drown out your inevitable self-doubt with the works that needs to be done. Find joy in the process of preparation. Do your homework. Huwag mong ipagbahala ang iyong kinabukasan sa pagkakataon. Ihanda mo ang sarili mo. Mag-prepare ka. Oo, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. You need to be at least one step ahead of your game. While other people are discussing of the issues, you should already be thinking of the solutions. Third lesson, you are capable of more than you think. Do not limit yourself. Do not underestimate yourself. Nelson Mandela once said, "Our worst fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is in our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant? Who am I to be gorgeous? Who am I to be talented? Who am I to be so lucky? Actually, who are you not to be? You are a child of God. You were created in the image and likeness of God. Mabuti ka, magaling ka, panghawakan mo yun. Huwag mo yung pagdududahan. Believe in yourself. Fourth lesson, be ready for surprises. The most interesting living in this world has the element of surprise and of genuine, honest discovery. Be open to that. You've spent the majority of your high school life where your work is assigned to you and you're supposed to please your teachers. Well, my dear graduates, you've reached that wonderful and terrifying moment where you must be your own guide. Iba na ang kolehiyo. You are on your own. You should learn how to listen to the whispers inside you. Listening isn't passive. It is an act of liberation that will connect you to the world with compassion. And be your own best guide as you navigate the choppy waters of life. Fifth lesson, take action. You have a choice. You can either be a passive victim of circumstances, or you can be an active hero of your own life. You will inevitably make mistakes. When that happens, pick up the lessons and move on. Do not let your mistakes, your frustrations to paralyze you. I had my share of personal and professional disappointments, but I refused to be knocked out. I stumbled, but I stood right back up. I worked hard and never gave up. And I realized, no matter where you come from, if you work hard and play by the rules, you will have the opportunity to build a good life for yourself and for your family. At the end of your days, you will be measured by your gallop, not by your stumble. What will happen to you is largely up to you. Be in charge of your own life. Do not wait for things to happen. Make things happen. Make your own future. Create your own hope. Build your own life. And whatever your belief is, honor your Creator, not by passively waiting for His grace to come down from upon high, but by doing what you can to make that grace happen. Start from yourself, right here, right now. Come as you are. All you need is to find joy in your journey, to find satisfaction in hard work, to be aware of what is happening around you, to free yourself from inevitable limitations, imagined limitations, to listen, and finally to act and be not afraid. Pinagpala ang araw na ito para sa mga graduates dahil ang 4 na taon na pagsisikap ninyo
para ma-absorb ang lahat ng lessons, para maipasa ang lahat ng subjects, para makakomply sa lahat ng requirements. All those 4 years brought you to this day. Para sa mga magulang na mga magsisipagtapos ngayon, dinala kayo sa araw na ito ng inyong pagsuporta, pag-alaga, pagmamahal sa inyong mga anak. Ang bigat po ng nakaatang na sa ating mga balikat, tayong mga magulang. Hindi lamang po para mapagtapos natin yung ating mga anak, kundi para magawa nating buo ang kanilang pagkatao. Graduates, you should know that your parents are very proud of you today. They have high hopes for you. They believe in you, and you are making them happy by showing them what you can do. Take a look at them now. You can see them smiling, snapping photos, so they want to record this moment forever. This is an important moment for you and for them. Today would also be a good day to hug them and thank them. Ginawa niyo na ba yun, graduates? Hindi porke matatanda na tayo, hindi na natin sinasabi sa mga magulang natin na, salamat po nanay, salamat po tatay. Mahal kita, mami, mahal kita daddy. Alam mo yung mga magulang natin, kasi magulang na rin ako. I was once in your place. Hindi ko rin yata ginagawa yun kasi parang feeling ko corny. Pero ngayong magulang na ako, naramdaman ko, gusto ko siyang naririnig sa aking mga anak. So sinasabi ko sa inyo yun, kami mga magulang, maaarte lang kami. Pero gusto naming naririnig na mahal niyo kami. Gusto naming naririnig na na-appreciate niyo yung ginagawa namin. So it's not too late. After this celebration, we can hug them and say thank you. Thank you for the support, Mommy. Thank you for the support, Daddy. Because as much as this is your achievement, this is also the achievement of the people who care about you. And how can we forget the teachers? Ako, I always have special admiration to teachers. Totoo po yun. Actually, more than admiration. I am always in awe. How can these people give so much and expect less? How can the success of their students be their mission and their success too? Theirs is the noblest of all profession, a vocation. Remember my story? The person who pulled me out of that barrio so I can have better opportunities here in the city, she was a teacher. This is also the best time for us, if we haven't done yet. Sabihin natin sa mga teacher natin, teacher, maraming salamat sa lahat ng pagpapagod na ginagawa po ninyo sa mga lesson plans, sa mga quizzes, pag-check. Ang hirap pa yan mag-check ng quiz na papangit na sulat nyo. Hindi na kasi magaganda ang sulat nyo kasi nagka-copy and paste na lang kayo. So, mas mahirap ang papel ng mga teachers ngayon kaysa ng papel ng mga teachers namin. Kasi ang sulat namin magaganda dahil kumukopya kami sa blackboard. So, my dear graduates, congratulations to all of you. You should be very, very proud of yourself for accomplishing this goal. Well done. I know you must all be excited to get your hands on your diploma, so I will not delay that any further. Best of luck in your future endeavors. Thank you and God bless you. Dr. Juanita A. Corrido, pangalawang tagapamanihala ng Sangay ng mga Paaralang Lungsod ng Maynila. Ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsasapagtapos sa mataas na paaralang Pangulong Sergio Osmeña sa Pagaroang 2014-2015 na binubuo ng 151 mga lalaki at 166 na mga babae
na may kabuuang bilang na 317. Kasiyasiya po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan ng batayang kurikulum sa pansekundarya na itinakda